panibagong kwento. Hi, ako pala si Kimi and welcome to Kimi's Diary. Ito ay yung part na pagdating namin galing ng grocery para sa tindahan, ay nakita siguro ako ng aking daddy Ken. Hindi na siya nagtanong, kundi ang sabi lang niya, paglulutuan daw niya ako ng aking paborito. Ramdam niya siguro yung pagod ko, kaya naman ay nagkusa na siyang nagluto. Napakasaya ko nga dyan at napabigkas nga ako ng salamat at binigyan ako ng partner na malalahanin. Bonus na lang talaga, nagwapo siya. Uy, mapapanood niyan, kikiligin niya. Nadatnan nga namin na si mama nga ang bantay dito sa may tindahan. At habang nagbabantay nga siya, ay nagtutupi na siya ng mga damit na nilaban ko kahapon. Hindi nga ito natuyo kahapon, kaya nga ay inilabas ko ulit kaninang umaga bago kami nagpunta ng grocery. May mga ilan-ilan na din siyang natupi dyan at nung pagdating nga namin ay sinabihan ko siyang ako na, iwan mo na dyan at magpahinga ka mama. Wow, bait na anak, parang totoo na Mark. At pagkababangan ni Papa lahat ng mga aming pinalengke ay nakita ko nga itong gulay na binili ko. Ito nga yung dinengdeng na binili ko kanina sa may loob ng palengke na may kasamang mushroom. Paborito ko nga kasi ang dinengdeng na may saluyot, may mushroom at dahon ng bulaklak. Bulaklak ng kalabasa. Ano ba yun? Dahon na may bulaklak. Inihatid ko na nga itong gulay kay mama para may prepare niya mamaya at baka makalimutan ko. At habang kinakausap ko nga dyan si mama ay biglang may kumagat sa aking paa. Eto nga si Brownie, yung aso nga ng aking daddy Kes. Nagugutom na pala sila. Pinakain nga naman ni mama kaso nga lang halos hindi na magkamaya. Ang gusto kumakain oras-oras. Nireport ko nga to kay daddy Kes ko at binigyan niya na nga ng pagkain. Dog food nga ang kinakain ng aming mga aso dahil nga sila ay askal. Uy, ang social girl. Nung pagkampon nga namin ng mga bata pa tong mga to ay hindi nga kumakain. Kaya naisipan nga namin bilhan ng mga dog foods o kahit anong pagkain na pwede sa kanila. Kaya wag nyo kaming husgahan. Gusto lang namin mabuhay yung aso. At dito na nga tayo kung saan nga nag-aayos na kami ng grocery. Tinulungan na nga ako ng aking daddy Kes dyan kahit nga masama ang kanyang pakiramdam. Pinipilit ko nga siyang magpahinga na lang muna dahil nga may mga lalakarin nga kami nitong mga susunod na mga araw. Kaso nga ay sumasabay na rin na maraming bumibili kaya naman siguro ay naisip niyang tumulong na lang. Medyo makulit nga itong aking daddy Kes at kilala ko na yan. Kahit nga masama ang pakiramdam niyan kapag sinabi niyang tutulong siya. Kaya nga hinayaan ko na lang at baka mapunta pa nga sa away nga niya. Actually, kilala ko din naman siya kapag pagod na siya o hindi niya na kaya ay talagang nag-iisip na rin siya. At yun nga sa punto na yan ay konti na lang din talaga yung iaayos kaya nga hinayaan niya na rin ako. At ito na nga yung ating tindahan. Napuno na naman natin. Isang malaking salamat sa buong may kapal. Dahil sa araw-araw na nangyayari sa buhay ko ay binibigyan pa rin tayo ng blessing. Marami pa rin tayong napapaubos. At consistent pa rin na weekly tayong mamamalengke. Kaya salamat Lord sa lahat ng blessing at sana ay tulungan mo pa ako para mapalago ito at makatulong ako sa kapwa ko. Pagkatapos nga niyan ay naamoy ko na nga rin na may lutong ulam na kahit kakakain ko pa nga lang ay naaamoy ko. Ginugutom na naman ako. Nakalain mo ba naman kasi yung ulam namin? Paborito ko. Basta may mushroom. Paborito ko yan. Dinengdeng Ilocano. Wow, ang sarap naman. Basta may saluyot at merong bulaklak talaga ng kalabasa ay solve na ako. Isong ako ng arodita kit karuba mga anin. Ay napasapa kami nga nangandita. Partneram to pa'y ato'y nakaimimas nga tinapa ay na awan ti diet ditan. Isong nga mangantayon. Salamat! At kung bago ka pa nga lang sa aking video, please support me by follow, react, and share. Salamat!